Praise God, hallelujah. Isang magandang at pinagpalang gabi po sa bawat isa sa ating lahat. This is our first Wednesday for the year 2021. Tayo po ay sama-sama po muli na mag-aaral, matututo, at isasabuhay po yung mga salitang ating pong narinig. At salamat po sa buhay ng ating pong minamahal na Bishop na siyang patuloy na nagme-minister sa bawat isa po sa atin. At ang lahat ng kapahayagan na nagmumula sa Panginoon ay binabahagi sa bawat isa. Pang tayo po ay manatiling matatag, manatiling buhay yung ating pananampalataya at may pag-asa sa bawat araw po ng ating pong mga buhay. Kaya ngayong gabi, let's just come before the presence of the Lord and have the heart of thanksgiving, praises unto God, na kung saan alam po natin lahat ng biyayang ating tinatanggap, wala po tayong maaaring ariin na nanggaling sa atin, kundi dahil lamang po sa kagandahan loob ng ating Panginoon. Kaya bago po tayo magpuri at patuloy na sumamba sa Kanya, tayo po ay lumapit sa pamamagitan po ng isang panalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa gawaing Panginoon ng Wednesday, O God, na kung saan nagbibigay, Panginoon, sa amin ng panibago ang sigla, Panginoon, kalakasan na nagmumula sa iyo, sa iyong salita, Panginoon, na amin pong napakikinggan. Salamat, Panginoon, na alam po namin sa panibagong taon na ito ay may mga kapahayagan kang ipagkakaloob sa bawat isa po sa amin na magdadala sa amin sa patuloy na pagmamahal sa iyong salita, paglalim, Panginoon, sa aming pananampalataya, at lagi, Panginoon, tapang, Panginoon, at lakas ng loob na harapin anumang, Panginoon, mangyayari at magaganap, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. At we are positive, O God, sa bawat outcome, Panginoon, ang gagawin po namin pag-aaral. Kaya, Panginoon, saan man naroon ang bawat isa sa kanilang tahanan, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ibang panig ng mundo, mga kapatiran po namin. Lord, I pray that you continually minister unto them, O God, and let the Holy Spirit guide them into all truths na kung saan magdadala ng kalayaan, magdadala ng katagumpayan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga natitirang oras at panahon, Panginoon, ay igugugol namin sa pag-aaral. Salamat po sa buhay ng aming minamahal na Bishop, sa kataluluhan at kaalaman, maging nakapahayagan ng pinagkakalob niyo po sa Kanya, Panginoon, na maibahagi sa bawat isa sa amin ang iyong salita, ang mabuting balita, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Kaya naman, Panginoon, muli, sa iyo po namin tinitiwala ang lahat-lahat at patuloy kami magpupuri, mananambahan sa iyong dakilang presensya, Panginoon, at ikaw ang siyang aming itataas. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasalamat, pagsamba. Sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat po yung magsabi ng Amen and amen. Let us continually praise the Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. So no matter where we are, let's just get up on our feet. We are free to dance, free to worship, and free to lift up our hands because the Lord deserves every praise that we have today. Amen. Thank you, Lord. Kingdom and the power and the glory forever is yours. Heaven and earth bow down in the wonder of your name. Heaven is open, death is broken, and the glory forever is yours. Nothing can overcome the power of your name. King of all kings, all the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. You are wonderful. And the shout of the earth will be your praise. God forever and the light unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever, all the glory, Lord, is yours. Yours is the kingdom and the power and the glory forever is yours. Heaven and earth bow down in the wonder of your name. Heaven is open, death is broken, and the glory forever is yours. Nothing can overcome the power of your name. King of all
we sing our worship. Let us sing our hearts out to Jesus for everything that He is and for being the Yahweh in our lives. Oh, hallelujah. Just dwell in the presence of the Lord today. Amen.
here to stay. Yahweh, Yahweh, forever and always the same. Yahweh, Yahweh, faithful God, here to stay. Yahweh, Yahweh, forever and always the same. Yahweh, Yahweh, faithful God, you're here to stay. Yahweh, Yahweh, forever and always the same. Oh, Jesus, Praise God. Welcome to the Light Giver Church Worldwide, and we want to welcome you sa ating pong midweek Bible study for tonight. And we are so grateful and thankful to everyone for joining us over our Facebook live streaming. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. At tayo po ngayong gabi ay magpapatuloy sa paksa na ating pong pinag-uusapan sa loob ng maraming mga Miyerkules na nakalipas. Noong pong nakaraang taon, at ipagpapatuloy po natin ang mensahe pong ito. Ang paksa na ating pong pinag-uusapan ay may kaugnayan po sa mga mensahe ng ating Panginoong Yesus sa 7 iglesia sa Asia Minor. At natalakay na po natin ang pang-apat o pangatlo, at ngayon pong gabi pag-uusapan po natin ang pang-apat na mensahe patungkol sa pang-apat na iglesia na nakapaloob sa 7 iglesia na kinakausap at kinausap ng ating pong Panginoon. At ito po'y matatagpuan po natin sa Revelation chapter 2. So maraming salamat po for joining us tonight. At dalangin namin na kayo po ay manatili na sumusubaybay, sapagkat pagkatapos po ng mensahe natin sa patungkol sa Thyatira o iglesia sa Thyatira, ay 3 churches na lang po ang ating pag-uusapan: ang church ng Sardis, ang church po ng Philadelphia, at ang church ng Laodicea. Mga interesting na mga mensahe ng ating Panginoon sa 3 pang natitirang iglesia pagkatapos po ng iglesia ng Thyatira. Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy New Year po sa inyong lahat, and we expect and looking forward to a great 2021 ngayong taon na ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at manatili lang po tayo. Kung merong panahon na tayo po ay dapat manatili o mas mahalagang bigyan natin ng pansin ang salita ng Panginoon, ito na po yung panahon na ito. Hallelujah! Naniniwala po tayo na tayo po'y nananahan sa mga huling araw ng mga huling panahon. This is the last days of the last days. Hallelujah! Kaya salamat po ng maraming for joining us tonight. And we will be continuing on with the topic. And tonight we will be reading from the book of Revelation chapter 2 beginning verse 18. Medyo mahabang pagbasa hanggang sa verse 29. At maniwala kayo, ito pong mensaheng ito ng ating Panginoong Yesus sa iglesia ng Thyatira ay napakahirap na pag-aralan, sapagkat napakarami po ditong mga kapahayagan ng Panginoon na hindi po madaling ipaliwanag at madali pong maunawaan. Kaya nga po yung iba ina-avoid o nilalampasan, iniiwasan ang message na ito sa church at Thyatira because the message seems to be sticky. Yung po bang parang hindi madaling ipaliwanag. Ganun pa man,
sapagkat meron po tayong pananagutan at tungkuling ipahayag yung pong kabuuan ng counsel ng Panginoon. Hallelujah, we will be sharing with you the message of Jesus Christ to the church at Thyatira. So we feel like we have the obligation to share the whole counsel of the Almighty Father, Almighty God, regardless of how difficult, how challenging the message to the church may be. Hallelujah. So basahin po natin, and I will be reading from the King James translation or King James version of the Bible. Bear with me sa mga susunod na mga pag-aaral po natin. Message of Jesus Christ to the church in Thyatira. And unto the angel of the church in Thyatira write, This thing saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass. So napag-usapan na po natin yan in the past. Ulitin lang po natin, re-review po natin. Verse 19, I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works, and the last to be more than the first. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols. And I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. So patulad po itong mga mensaheng ito, hindi po madaling ipaliwanag. Especially kapag ito po ay ipaliliwanag natin in the light or in the context of grace or the new covenant message. Kaya hindi po madaling basta lang ipaliwanag o unawain. Kaya mahalaga po na pag-aralan. Ang sabi po, Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds. And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and your hearts, and I will give unto every one of you according to your works. But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as I have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan as they speak, I will put upon you none other burden, but that which you have already hold fast till I come. And he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations. Katulad po yung mensahe na yan, hindi madaling ipaliwanag. Hallelujah. And he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of a potter shall they be broken to shivers, even as I received of my Father. And I will give him the morning star. Yan po, magagandang mensahe. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. So ito po ang mensahe ng ating Panginoong Yesus sa iglesia na nakapaloob sa lungsod ng Thyatira. So yan po ang ating tatalakayin, and I will just introduce to you the topic tonight, so I may not be long, hallelujah, and we will be continuing on sa susunod po nating pag-aaral. Now, to introduce the topic, mahalaga na tayo po'y pumunta sa Revelation chapter 1, hallelujah, at babasahin po natin yung verse 10, hallelujah. So mahalagang introduction po sa topic ay magbabalik po tayo sa Revelation chapter 1, verse 10. Hallelujah. Sa verse 9, simulan po natin sa verse 9. Akong si Juan, ang inyong kapatid, na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis, dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos, sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos, at ang katotohanang inihayag ng Panginoong Jesus. Noong araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita at ipedala mo sa 7 iglesia sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea.
So, kung magbabalik tanaw po tayo sa ating ginawang pag-aaral nung nakaraang taon, sa loob ng maraming Miyerkules na nakalipas, ang pinag-uusapan po natin ay ang mensahe ng Panginoon para sa 7 iglesia. At ito ay ipinagkaloob ng Panginoon kay Apostle John, kay Apostol Juan. Ang pinakahuli sa mga orihinal na alagad na namatay. At ang pinakahuli sa mga orihinal na alagad na pinagpahayagan ng Panginoon ng mga bagay na naganap, nagaganap, at magaganap. So ito po ang ating kapatid na si Apostol Juan, si Apostle John. Siya po ang pinagpahayagan ng mga nangyayari, at mga mangyayari pa. Sa kanya po ipinahayag. At ayon sa ating pag-aaral, ito po ay ibinigay ng Panginoon kay Apostle John sa isla ng Patmos. At malinaw po ang dahilan kung bakit siya po ay ipinatapon sa isla ng Patmos ay dahil sa ipinangaral niya ang salita ng Diyos at ang katotohanan patungkol sa Panginoong Yesus. So malinaw po ang akusasyon sa kanya na siya po ay ipinatapon at pinarusahang ipatapon sa Isle of Patmos dahil sa kanyang pangangaral ng mabuting balita patungkol sa Panginoong Yesus. Bukod pa po sa pangangaral, isa sa mga dahilan kung bakit siya po ay pinarusahang ipatapon sa isla ng Patmos ay dahil sa gumawa ng isang decree o dekreto si Emperor Domitian. Kapag panahon ng pagsamba at nakarinig ng tunog ng trompeta, sa ipinagawang napakalaking ribulto ni Emperor Domitian, ang lahat ay inuutusan na kapag nakarinig ng tunog ng trompeta o alarma, ang lahat ng mga mananampalataya o ang di man mananampalataya ay luluhod sa kanyang ribulto. Subalit si Apostle John ay isa sa nagpahayag na hindi siya luluhod sa ribulto ni Emperor Domitian. Alam naman natin si Emperor Domitian ay isa sa mga emperador na nagpakilalang siya ay ang Panginoon. Siya ay Diyos at Panginoon. At dahil dyan, lahat ng tao ay inatasan na kapag narinig ang isang tunog ng alarma, ang lahat ay luluhod at sasamba sa rebulto niya. Subalit si Apostle John ay hindi nagpasakop sa kautosang ito at dahil dito siya po ay pinarusahan. At ang parusa sa kanya una ay ang siya po ay ilagay sa isang kawa na may kumukulong langis. Yan ang unang parusa na iginawad kay Apostle John. Dahil sa hindi niya pagsunod sa decree o kautusan ni Emperor Domitian, siya po'y pinarusahan sa harapan mismo ng emperor na siya ay ilagay sa malaki o higanting kawa at doon ay lagyan ng kumukulong langis at pagkatapos si Apostle John ay ilagay doon. Sa harapan mismo ni Emperor Domitian ay nakita niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung bakit ay sapagkat ni walang buhok o balahibo ni Apostle John ang nasunog. At ang ayon sa kasaysayan ay hindi nag-amoy sunog si Apostle John. At dahil dyan ay ipinag-utos ng emperador o emperor na ang maging parusa ay ipatapon na lang siya sa isla ng Patmos. At nalalaman natin ayon sa kasaysayan, ang isla ng Patmos ay kinatatakutang isla sapagkat sa islang ito ay wala pong vegetation. Ito po ay puro bato na ang pinagkukunan lang ng tubig ay isang source ng spring water. At yun lang ang pagkukunan ng sariwang tubig. Ang lahat, ang isla na ito ay kilala na notorious sapagkat ito po ay ang pinagtatapunan ng mga notorious na mga kriminal. At dyan din ipinatatapon yung mga political exile o yung mga political prisoner. At si Apostle John ay itinuring na isang political prisoner sapagkat hindi siya sumunod sa kautusan ng dekreto ni Emperor Domitian. At noong panahon na yon, kapag ikaw ay medyo may edad na, senior na, si Apostle John during that time ay naglalaro sa edad na 93
hanggang 92 to 94 years old. Yan po, diyan naglalaro ang edad ni Apostle John during that time. At kapag ikaw ay political prisoner, meron kang privilege na magsama ng iyong assistant, ng iyong associate. Kaya nang ipatapon po si Apostle John sa Isle of Patmos, isinama po niya ang kanyang assistant na si Prochorus. Si Prochorus ay isa sa 7 deacons na itinalaga po nila dun sa Book of Acts chapter 6. Isa po siya sa diakono na napili. At siya po ay dating nagsilbihan kay Apostle Peter, pero nang si Apostle Peter po ay mamatay, si Prochorus po ay naging assistant naman ni Apostle John. Kaya ayon sa kasaysayan, ang nagsulat daw during that time ay si Prochorus habang idinidikta ng Panginoong Yesus kay Apostle John ang mga kapahayagan. So tumulong si Prochorus sa pagsulat ng aklat ng Revelation. Kaya yan po yung kasaysayan. At ayon po sa ating nabasa, ang sabi po doon sa verse, balikan po natin, verse 10, noong araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Now, dito po, sinasabi po ng binasa natin na during the Lord's Day, yung Lord's Day na binabanggit po dyan as per our review, ay hindi po yung Sabbath Day. Hindi po yan Sabbath. Yung Lord's Day na binabanggit po dito sa Revelation chapter 1 verse 10 ay yung pong araw ni Emperor Domitian. Yan po ay araw na itinatalaga para kay Emperor Domitian. Yan yung Lord's Day. Hindi po yan yung Lord's Day na ginagamit natin every Sunday o yung Sabbath. Ito pong Lord's Day na binabanggit po dito is the Day of Emperor Domitian. Dito po, dinideklara pa siya. Siya po ay pinararangalan, siya po ay dinadambana, siya po ay kinikilala na siya ay Panginoon bukod kay Jesus. Kaya during the Lord's Day, ang sabi po, hallelujah, verse 10, Revelation 1, verse 10. And I was in the Spirit on the Lord's Day. Hallelujah. Nang sabi po dyan, Lord's Day. Yung Lord's Day po dyan is the day of Emperor Domitian na inihahandog para sa pagdambana at pagpaparangal sa Kanya. And during that day, gusto ng Panginoon na ipaalam kay Apostle John na hindi si Emperor Domitian ang Panginoon ng mga Panginoon. Gusto niyang sabihin na hindi si Emperor Domitian ang hari ng mga hari. Hallelujah. Kaya sa araw na ito ay ipakikilala ng Panginoon na meron lang isang Panginoon at hari. Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. At ang sabi po, I was in the Spirit. Yung I was is ginomai. Ang ibig sabihin ng ginomai is, hallelujah, this was not an unexpected occurrence. Hindi po ito inaasahang pangyayari. Ito po ay surpresang kaganapan. Kaya hindi inaasahan ni Apostle John na may ganitong magaganap na pangyayari sa kanyang buhay in his lifetime. Hallelujah. Hindi niya inaasahan. Kaya ang ginamit na salita po is I was. Yung I was is unexpected. Surprise occurrence. Hindi inaasahan. Kaya po, wag niyong sabihin na ito po ay premeditated. Hindi po. Sa Panginoon, alam niya ito. Pero kay Apostle John, hindi niya ito inaasahan. At ang sabi po, I was in the Spirit. Na yung Spirit po na ginamit po dyan ay hindi po yung siya po ay in-anoint, siya po ay ginabayan ng Spirit. Hindi po ganon. Yung I was in the Spirit, he was in a situation na siya po ay pumunta, inilagay ng Panginoon in the realm of the Spirit. Hindi po ito Holy Spirit. He was unexpectedly placed into the realm of the Spirit. Ibig sabihin nun, I was in the Spirit, ang lahat ng karanasan na ito ay hindi po natural. Hindi po ito normal. Hindi po ito pangkaraniwan. Kung hindi ito po ay
kaganapang naganap o nangyari samantalang siya ay dinala ng Panginoon sa daigdig ng espiritual. He was placed into the realm of the Spirit. Hallelujah. Yan po yung ibig sabihin ng I was in the Spirit on the Lord's day. Basta babasahin lang natin sa surface reading o sa mababaw na pagbasa. Sasabihin natin, inanoint siya ng Holy Spirit, he was led, he was anointed, he was being guided by the Holy Spirit during that. Hindi po. Sabi po dito, I was, ginamay unexpectedly, placed into the supernatural realm of the Spirit. So hindi ito pangkaraniwang daigdig, hindi ito normal na mundo, kung hindi siya po ay inakay o dinala ng Panginoon sa isang kalagayang siya po ay nasa spiritual na dimension. Hallelujah. Kaya parang suspended ang lahat ng natural things because he was placed into the realm of the Spirit. Tapos ang sabi niya, I heard behind me a loud voice as of a trumpet. So sa likuran niya, hallelujah, ibig sabihin ng behind me is a physical, geographical location. So sa likod niya, nandyan ang Panginoon. At nakikita si Apostle John sa kanyang kalagayan. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon sa kanya, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. What you see, write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia. Now, yung 7 churches na binabanggit po dito, ay yung pong representation ng lahat ng churches all throughout history. So wag po ninyong sasabihin na ang mensaheng ito ay specific lang para sa 7 iglesia at hindi tayo kinakausap sa ating panahon. No, it's not. Yung pong mensahe ng Panginoon, write what you see, write in a book, and send it to the 7 churches. Yung 7 churches po is a perfect representation of all churches throughout all history in the past, in the present, and churches that will be birthed sa susunod na mga araw. So yan po ay perfect representation. 7 is exactly the meaning of completion or perfect, or perfection. Kaya pag sinabing 7, yan po ay perfection. Pag sinabing 7, yan po ay completion. Kaya yung 7 churches ay kumakatawan sa lahat ng iglesia. Uulitin ko po, sa lahat ng iglesia, sa lahat ng panahon. Iglesia noon, iglesia ngayon, at iglesyang ipapanganak pa sa mga susunod na araw. Kaya po, ang iglesyang ito ay kinakatawan ng Efeso, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Ang bawat iglesia ay may katangian, kakaiba kaysa sa iba. Walang iglesyang magkapareho. Ang 7 iglesyang ito ay may kanya-kanyang identity. Ang 7 iglesyang ito ay may kanya-kanyang personalidad. May kanya-kanyang characteristics. Nagpapahayag na ang 7 iglesia na siyang kumakatawan sa lahat ng iglesia sa lahat ng panahon ay may kanya-kanyang kakanyanan, may kanya-kanyang katangian, at walang magkahalintulad o duplikadong iglesia sa lahat ng panahon. At ito pa lang, mensahe na sa atin eh. Kaya kung ikaw ay may iglesia bilang pastor, walang iglesyang magkapareho. Ang bawat iglesia ay may kanya-kanyang personality. Ang totoo, ang bawat iglesia may kanya-kanyang filosofiya sa paglilingkod, sa pagsamba, at sa lahat ng paraan. Kaya po kung ikaw ay gumagaya lang, hindi ka pumapaloob sa kagustuhan ng Panginoon. Ang kagustuhan ng Panginoon ay magkaroon tayo ng kanya-kanya nating katangian. At ang Panginoon ay may mensahe sa kanya-kanyang katangian. Alam ng Panginoon ang kalagayan ng bawat iglesia. At nalalaman niya kung ano ang ugali, katangian, kahinaan, at kalakasan ng bawat iglesia. Hindi yan nakalalampas sa paningin at sa pansin ng Panginoon. Kaya sa mga pastor, lalo na yung mga senior pastor, wag lang ninyong gayahin ang iglesia ng may iglesia. Kaya nga sabi ko, eto paalala lang. Sa panahon ngayon kasi madali lang mag-church eh. Madali lang, kung gusto mo lang mag-church, madali lang mag-church. Hallelujah. It's so easy to have church.
Gagayahin mo lang yung kanta ng iglesia dyan sa kapitbahay nyo eh. Tapos gagayahin mo lang yung program. Tapos meron ka lang, kung may pera ka, magre-renta ka. Kung may pera ka, bibili ka ng sound system. Kung may pera ka, bibili ka ng mga kasangkapan. Kung meron ka pang pera, pwede kang kumuha, magrenta ng magandang lugar. Tapos, pwede kang mag-hire ng mga musician. Tapos gayahin mo lang yung palatuntunan. Gayahin mo lang yung mga music. Gayahin mo lang yung flow. May church ka na eh. Kung ganun lang ang church. Pero hindi ganun ang church eh. Ang katotohanan, hallelujah, it is so easy to have church. But why you have church, yun po ang mahirap. Alam mo ba kung bakit may iglesia? At alam mo kung bakit kayo naging iglesia? Alam nyo ang layunin, alam nyo ang pakay, alam nyo ang tungkulin. Madali lang po. Kaya yung iba gumagaya lang, nakita sa kapitbahay, di ba? Magandang negosyo yan. Meron daw kasing 3 magandang negosyo. Maging gambling lord, maging drug lord, at saka praise the Lord. So, hallelujah, negosyo daw. Madali raw magnegosyo. Gambling lord, drug lord, at saka praise the Lord. So, yung iba, nininegosyo yung church, pero hindi nila nalalaman na may tungkulin at may pananagutan ang pagtatayo ng iglesia. Hallelujah, mahalaga sa Panginoon ang iglesia. Mahalaga po sa Panginoon. Mamaya papaliwanag po natin. Praise God. So sabi po, ito po ay mga iglesia sa Asia Minor. Now yung Asia na binabanggit do is not Southeast Asia or yung, no, it's not. It's Asia Minor. Yung Asia Minor na binabanggit po dyan is located somewhere sa lugar po ng Turkey. Yan po yung Asia Minor. Dyan po yan nakalagay. Sa pagitan po ng Mediterranean at saka po ng Euphrates River, dyan po nakalagay ang Asia Minor. So it's not the Asia that we have known today. Asia is somewhere in Turkey. So yan po yung Asia Minor. So, hallelujah, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi as an introduction, sana naunawaan natin yung introduction po doon sa Revelation chapter 1. Napakahalagang mensahe para po sa 7 iglesia. At nakakaapat na po tayo, pang-apat po natin ngayon. Sinimulan po natin pag-usapan yung mensahe ng Panginoong Hesus sa taga-Epeso, mensahe ng Panginoong Hesus sa taga-Smyrna, at nung huli, pinag-usapan po natin ang mensahe ng Panginoon sa Pergamo. At ang pang-apat na iglesia na kanyang kinag-usap ay ang iglesia ng Thyatira. So simulan po natin sa Revelation chapter 2 verse 18. Ang sabi po, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Thyatira. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Thyatira. Na ang bilang pagpapanimula, ang mensahe ng Panginoong Hesus kay Apostle John ay isulat mo. Isulat mo. So ito po ay naisulat sa aklat ng kapahayagan o aklat ng pahayag. At ang sabi, isulat mo sa anghel, hindi sa mga anghel, kung hindi sa anghel ng iglesia ng Thyatira. Na ang anghel na binabanggit dito bilang pagbabalik tanaw din, ay, ang ibig sabihin po ay angelos. At may 2 klase ng anghel. Isang divine o banal, at isang human o human angel. So 2 klase po ang angel, isang divine at isang human. Now dito po, ang pinakikilalang anghel ay hindi po divine, kung hindi human angel. At ito pong angelos, ang ibig sabihin po ay messenger. Messenger. Kaya specifically, ang mensaheng ito ay ibinigay ng Panginoon sa messenger, sa anghel. At ang pinakamalinaw na paliwanag, yung anghel na binabanggit po dito bilang angelos and messenger, ay ang tinatawag po sa fivefold ministry na pastor. O di kaya, ang ginagamit ng iba ay bishop. So ang sulat na ito ay hindi direktang ibinigay sa kongregasyon. Ito po ay ibinigay muna sa angel, sa mensahero o dun sa pastor. At pagkatapos yung pastor na pinagpahayagan ng Panginoon ay may tungkulin
na ito naman ay ipahayag, ipass down over sa congregation. So he assimilated the messages from Jesus Christ himself. Then as he assimilates, he passed down the message to the congregation. So hindi direktang nakipag-usap ang Panginoong Yesus sa mga tao, sa mga members. Pinadaan muna ng Panginoong Yesus ang kanyang kapahayagan sa mensahero o sa pastor. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, pinahahalagahan ng Panginoon yung divine order of authority. Mahalaga sa Panginoon yung order of authority. Hindi niya maaaring i-bypass si pastor tapos ipahayag kaagad sa kongregasyon na mauna pa yung kongregasyon kaysa kay pastor. Ang divine order ng Panginoon ay padaanin sa mensahero, padaanin sa namamahala sa iglesia bilang pastor o bishop, at pagkatapos siya ay may tungkulin naman na siya ang magbababa ng mensahe sa kongregasyon. Walang bawas, walang kulang. Kaya kung ano lang yung mensahe ng Panginoong Yesus, yun ang mahalagang isasalin mo sa mga members. Hindi mensahin mo lang. Kaya nga nakalulungkot ang mga iglesia, ang tinatagap na mensahe ni pastor, hindi mensahe ng Panginoong Yesus eh. Alam po, mahalaga na ang natatanggap ng mga members natin ay mga salita na nagbubuhat sa Panginoong Yesus o mga salita patungkol sa Panginoong Yesus. Malinaw sa Romans chapter 10 verse 17. Faith can only come by hearing, and hearing by the word of Christ. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig. At pakikinig lamang ng mga salita patungkol kay Kristo o patungkol sa salita mismo ni Kristo. Diyan nagmumula ang tunay na pananampalataya. Kapag babasahin po natin yung Romans 10:17, hallelujah, ang translation po ganito, faith cometh by hearing, and hearing by the Rhema Christos, by the word of Christ. Yan po yung original manuscript, Rhema Christos. Hindi po Theos, Logos Theos. Hindi Word of God. Logos. This is Logos. Apo, kapag merong specific word from the logo na nag-stick from the pages of your Bible and speaks to your heart, that is Rhema. So ang sinasabi, ang pananampalataya ay umuusbong sa pakikinig kapag ang napapakinggan mo ay mga mensahe patungkol kay Kristo o mismong salita ni Kristo. Sabi nga sa Message Translation, there is no point of hearing if you will not be hearing the word of Christ. Diba? Sabi po sa Message Translation, kapag balik tanawan natin yung Message Translation sa Romans 10:17. Ang sabi, the point is, before you put your trust, you have to listen, and you have to listen to the word of Jesus Christ. Hallelujah, yan po yung Message Translation. Ang sabi po, tingnan nga natin. And how can they know who to trust if they haven't heard of the one who can be trusted? And how can they hear if nobody tells them? Hallelujah. Asan ba yun? Ay, sa baba? Ayun pa sa baba. The point is, before you trust, you have to listen. But unless Christ's word is preached, there is nothing to listen to. So yan po ang sinasabi ng Panginoon. Bago ka magtiwala, bago ka magkaroon ng panatunay na pananampalataya, hallelujah, mahalaga na makarinig ka ng salita. Subalit kung ang salita ay hindi salita ni Kristo at hindi patungkol kay Kristo, walang point na ikaw ay makinig. Hallelujah, what's the point if you will not listen to the word of Christ? Kaya malinaw po mga kapatid na ang pakikinggan po natin ay mensahe patungkol kay Kristo o mismo salita ni Kristo. Kaya kung sa church ang pinag-uusapan, mga programa, mga agenda, mga na-acquire na property, ang pinag-uusapan yung mga kahinaan at kasalanan ng mga members, ang pinag-uusapan yung pangangailangan ni pastor, at ang pinag-uusapan mga politika. Tapos mabanggit lang si Jesus sa prayer na in Jesus' name, Amen, paano lalago ang pananampalataya ng mga members? Malinaw po na para magkaroon ng tunay at makabuluhang pananampalataya,
ang mapapakinggan ng mga members ay patungkol kay Kristo sa kanyang tinapos na gawa at mismong salita ng Panginoong Hesukristo. At kapag yan ang mapapakinggan ng mga members, magkakaroon ng pananampalataya. Hindi sa pastor, hindi sa salita lang ni pastor, hindi sa mensahero lang, kung hindi sa Panginoong Hesus. Kaya si Apostle Paul sabi niya, I am determined to preach Christ and Him crucified. Ako'y determinadong pinagpasahan kung wala akong ipapangaral maliban kay Kristo kung sino siya, ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Yan ang sinabi ni Apostle Paul. Sapagkat ang nais niya ay huwag masalig sa kapangyarihan at karunungan ng tao ang ating pananampalataya, kung hindi masalig ang ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Yan ang sinasabi niya, I came not, hallelujah, with the enticing words of man's wisdom, but in demonstrations of power and of spirit, so that your faith will not be based on human wisdom, but your faith will be based on the wisdom and on the power of God and of Christ. Yan po yung mensahe. Kaya bilang mga lingkod ng Panginoon, mahalaga na tayo po ay mag-aral at atin pong laliman ang ating pagkaunawa sa kung sino si Kristo, ang kanyang tinapos na gawa, at pag-aralan ng kanyang mga salita. At ito ang ating i-pass down over our congregation. So yan po yung sinasabi ng Panginoon, isulat mo sa anghel. Sa anghel ay isulat mo kay pastor, isulat mo kay bishop, isulat mo sa mga pastor ng iglesia. Hallelujah. Ang iglesia na binabanggit po dito ay hindi iglesia, hindi yung building. Ang iglesia na binabanggit po dito ay ang mga mananampalatayang tinawag mula sa kadiliman, inilipat sa kaharian ng Panginoong Yesus. Hallelujah, sila yung eklesiya. Ek is out, eklesiya or kaleo is called. Kaya yung iglesia is eklesiya, ek kaleo. Ek is out, kaleo is called. Kaya yung iglesia, ang ibig sabihin is the called out ones. So, ang sabi po sa Colossians 1:12 and 13, tayo po ay kinwalify ng Ama dahil sa tinapos na gawa ng anak, at dahil sa tayo po ay na-qualify, inilipat tayo mula sa kaharian ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang anak na pinakamamahal, ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang tawag sa mga taong inilipat, tinawag at inilipat mula sa kadiliman, mula sa paghahari ni Satanas, mula sa kapangyarihan ng kasalanan, inilipat sa kaharian ng Panginoong Yesus, naging born again, naging bago ng nilalang, ang tawag sa iyo ay iglesia. Kaya ikaw ang iglesia. Na tayong kalipunan ng mga tinawag, hallelujah, yan po yung tinatawag na church of. So meron pong tinatawag na universal church at meron tinatawag na local church. At dito po ang kinakausap ay local church. Kaya yung mga nagsasabing hindi mahalaga yung local church, basta member ka yung universal, kulang po, kulang. Totoong tayo'y kasapi ng universal. Hallelujah, universal church. Kasapi tayo dyan. Lahat ng ginawa si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay kasapi, kabilang yan ng universal church. Pero bilang kabilang ng universal church, para ikaw ay magpatuloy na lumago at lumago sa pagkaunawa at pagkakilala sa grasya sa Panginoon, mahalagang mapabilang ka sa isang lokal na iglesia. At dito po ang kinausap, 7 lokal na iglesia. So, mahalaga ba ang lokal na iglesia? Sa Panginoon, mahalaga. Sapagkat ang kinausap ng Panginoon ay mga lokal na iglesia, hindi universal. Kung sinasabi mong freelance ka, sa TV ka na lang nanonood, at hindi nakabilang sa local church, ganun din naman nanonood lang sa TV, maniwala ka, hindi kalooban ng Panginoon na universal church member ka lang. Ang mahalaga, mapabilang ka sa lokal na iglesia. Sapagkat sa lokal na iglesia na kung saan ikaw ay mapapabilang, may mga personal na mangangalaga sa mga spiritual na pangangailangan mo. May mga personal na magtatangkilik ng iyong mga pangangailangan sa isang lokal na iglesia. Kaya mahalaga ang local pastor. Dito ang kinausap niya, local pastors.
Kaya yung mga nagsasabing hindi mahalagang ang local churches, I don't believe that. Sa huling mga araw, mas magiging mahalaga ang gagampanang tungkulin ng mga lokal na iglesia. Katulad ngayon, na po, pandemic, bawal ang face-to-face. So kung wala kang lokal na iglesia na kung saan pwede kang malapit na makapunta, saan ka pupunta? Sa Universal? Well, hindi po ganoon. Mahalaga na mayroon kang kinabibilyangang yung lokal. At darating ang panahon na lalong maiigting ang kahalagahan ng local church sapagkat iigting pa ang pagbabawal sa mass congregation, sa mass gathering. At dyan mo mararamdaman na mahalaga pala na meron kang community, hallelujah, na kabibilangan sa inyong community, na community of believers, na pwedeng sa barangay nyo lang magkatipon-tipon kayo bilang lokal na magkakapatid sa Panginoon. So yan po yung iglesia. Paumanin po, hindi bahagi ng ating outline, hallelujah, pero mahalagang mapag-usapan. Kaya mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid na sumusubaybay, hallelujah, pahalagahan natin tayo'y kabilang sa local church. At ang The Life Giver Church ay kabilang sa local church. At marami tayong mga local assembly ng Life Giver na pwede po kayong makisangkot at makibahagi. Lalo na nalalapit ang pagbabalik ng Panginoon. Pag-pray po natin na panauliin na yung mass gathering. Hallelujah. Ngayon po, ang The Life Giver nag-i-enjoy ng 30% of our membership na pwede pong dumalo. Hallelujah. So yan po yung iglesia na binabanggit. Now, saan lokal na bahagi? Sa Thyatira. Now, pag-usapan po natin ang Thyatira for our introduction, then we will pray. Hallelujah. Maiksing pagpapaunawa lang po patungkol sa Thyatira. Ang Thyatira ay pang-apat. Na kapag titignan po ninyo ang mapa ng 7 iglesia, ang mapa ng 7 iglesia ay papaikot lamang po. Tuloy-tuloy ang direksyon niya. Pagpapansinin mo yung geographical location, yung map. Pag nagsimula ka sa lungsod ng Epeso, nagdire-diretso ka ng paglalakbay, ang mahihit mo ay Smyrna, lungsod ng Smyrna. Pag nagtuloy-tuloy ka lang ng paglalakbay, ang mahihit mo ay lungsod ng Pergamo. Pag nagtuloy-tuloy ka sa paglalakbay, mahihit mo ang lungsod ng Thyatira. Papaganyan po yan. Pag nagpatuloy ka sa paglalakbay, mahihit mo ang lungsod ng Sardis. Pagkatapos mahihit mo ang lungsod ng Philadelphia, mahihit mo sa bandang ilalim, southeast, mahihit mo yung Laodicea. Pagkatapos diniretso mo yung Laodicea, balik ka na naman uli sa Epeso. Ganun lang po. Kaya ganyan ang naging pattern ng Panginoon para madaling maisalin ang mensahe sa bawat iglesia. Magpapatuloy lang siya, hallelujah. Ang Panginoong Jesus mismo, si Apostle John, hindi siya mahihirapan. Kasi pag mula sa Epeso, magtuloy-tuloy lang siya ng paglalakbay, madadala niya ang mensahe sa 7 iglesia. Now, ang Thyatira, susunod na lungsod ng Pergamo. Ang Thyatira ay 40 kilometers away from Pergamos. 40 kilometers is like 25 miles. Sa Philippines, kilometers po kasi. Kaya from Pergamo to Thyatira, 40 kilometers. Pag i-convert mo sa miles, sa Amerika kasi miles ang ginagamit, pag i-convert mo sa miles, mga 25 miles ang layo. So 25, hindi kalayuan. 40 kilometers mula dito hanggang saan probinsya. So malayo na yung Angeles, ano? So mula dito hanggang Bulacan, 40 kilometers. So ganun lang kalayo ang pagitan ng Thyatira. Na ito interesting, habang pinag-aaralan ko, namangha ako sa kung bakit ang Thyatira ay napili. Ang Pergamo, during sa ating pag-aaral nung nakaraan, ang Pergamo po, napakahalagang lungsod ng Pergamo. Ang Pergamo po kasi ay itinuturing na pangalawa sa seat ng Roman government. So ang Roman Empire located somewhere sa west, gusto nilang magkaroon ng extension ng Roman Empire dito sa east. Kaya ang pinagtayuan ng seat of Roman government ay ang Pergamo. Sa Pergamo.
Nasa Pergamo, alam natin, pinag-aralan natin, ang Pergamo, naging seat of many temples. Yung mga giant gods, giant temples, dyan itinayo. Kaya yung Pergamo, naging seat and dwelling place of Satan. Napaka-politically powerful, politically rich, wealthy in so many things. Tapos dyan pa yung seat ng mga gods and goddesses. So, palibhasa, iniingatan ng Roman Empire na wag makubkob ang Pergamo dahil ang Pergamo po ay napakahalagang lungsod para sa Roman government. Ayaw nilang ang Pergamo ay ma-invade ng mga karating na lungsod. May banta na sasakupin ng mga taga Sardis, taga from the eastern, sasakupin nila ang Pergamo. Na sa kagustuhan nilang wag basta makubkob o ma-invade, makonquer ang Pergamo, naglagay sila ng isang barikada. At ang barikadang ito, magiging tahanan ng mga sundalo, magiging tahanan ng mga generals, at magiging tahanan ng mga political influential figures. At yan pong barikada na yan, natatakip sa Pergamo, ay Thyatira. Kaya napakahalagang lungsod ng Thyatira sapagkat siya ang magkokontrol ng invasion na manggagaling sa east papunta ng Pergamo. Kaya sa Thyatira, nagtayo ng mga barricades, nagtayo ng mga headquarters ng mga sundalo. Kaya yung Thyatira naging masyadong mahalagang lungsod na magsasanggalang sa lungsod ng Pergamo. Pero sa kabila ng ito ay tinahanan ng mga mayayaman, mga generals, hallelujah, nagkaroon ng maraming kayamanan, nagkaroon ng maraming mga political na mga figures na napakahalaga, wealth and riches, nagkaroon din ng mga templo. At isa sa naging mahalagang structure po sa Thyatira ay ang Church ng Thyatira. Kaya yan po yung history ng Thyatira. At dito po, sa iglesyang ito, maraming mensahe ang Panginoong Yesus na napakakomplikado kung pag-aaralan at hindi madaling ipangaral kung tutuusin. Marami pong mga salita ang Panginoong Yesus dyan, mismo kay Apostle John, na kung hindi natin pag-aaralan, ay hindi po natin madaling maunawaan. Katulad po dito, sinasabi niya, hallelujah, I know thy works, thy charity, service, faith, and patience, and works, and the last to be more than the first. So yan po yung sinasabi niya, yung huling gawa ay mas mahalaga kaysa sa mga unang gawa. Tapos binanggit niya yan yung si Jezebel, yung woman Jezebel. Now, sino ba si woman Jezebel? Kung pag-aaralan natin si woman Jezebel, bakit yan ang ginamit ng Panginoon? Nababala at banta sa pastor ng iglesia ng Thyatira. Bakit pinag-iingat ang bishop, pinag-iingat ang mga pastor, na baka kayo ay masakop ng babaeng si Jezebel? Anong meron si Jezebel? Hallelujah! Hindi ba siya yung may buntot na sirena? So, anong meron kay Jezebel na pinag-iingat ang mga bishop, pinag-iingat ang mga pastor? So, pag-aaralan po natin yan. At sinasabi, ito daw si Jezebel ay propetesa. Mag-ingat kayo sa mga propetesa. Pinag-iingat na nga tayo sa mga propeta eh. Lalo tayong pag-ingatin sa mga propetesa. Yan po, sinasabi dito. Mag-ingat kayo. Hallelujah. Na, dyan makikita na natin bakit. Kasi siniseduce niya yung mga servant of God. Inaakit niya yung mga lingkod ng Panginoon. Bakit napakahirap pag-aralan? Ang sabi, I gave her space to repent. So pag-uusapan natin yung space to repent. Binibigyan tayo ng puwang na magsisi. Hallelujah, pag-uusapan din po natin yan. Tapos pag-uusapan din po natin yung I will kill her children with death. Ang Panginoong Yesus, papatayin ang kanyang mga inapo sa pamamagitan ng kamatayan. Kala ko ba siya ay Diyos ng grasya?
Bakit niya papatayin ang mga inapo ni Jezebel? Kala ko ba siya ay Diyos ng kahabagan? Meron pa ba niyan sa ating kapanahunan? Meron po. Hallelujah. Tapos pag-uusapan natin yung, praise God, yung depths of Satan, yung doctrine na malalim na katuruan ni Satanas, and so on and so forth. Praise God. At ang sabi po, and He shall rule them with the rod of iron. So pag-aaralan din po natin yan. So I hope sa pamamagitan po ng introduction natin ngayong gabi, ay hallelujah, tayo po'y maghahanda sa patuloy na pagsubaybay sa mga susunod po nating pag-aaral. Magandang gabi po sa inyong lahat at dalangin ko na makasama namin kayo tuloy-tuloy at sumubaybay hanggang sa mga sumusunod na pag-aaral po natin. Mahal na mahal po namin kayo sa pag-ibig ng Panginoon at manatili po tayong ligtas, manatili po tayong malusog at mag-ingat sa pangalan ni Jesus. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. In Jesus' name, amen and amen.